Alamin naman natin ang lagay ng panahon ng ating bansa mula kay Lian Loreto, weather specialist ng Pag-asa. Ma'am Lian, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Asik Weng and Asik Joey. At sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, ito nga pong si Bagyong Salome ay mas humihina pa habang nasa may Balintang Channel at kanina nga pong alas 3 ay nasa layong 115 kilometers northwest ng Calayan, Cagayan. Patuloy pa rin po itong humihina sa mga susunod na mga oras. At ngayon, meron po itong taglay na hangin na aabot sa 45 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 55 kilometers per hour. Kumikilos po ito pa southwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. At nakikita nga natin sa susunod na mga oras ay posible nga po ay mag-southwestward po ito at posible mag-close approach dito po sa may Ilocos Norte mamayang gabi at masihina pa bukas posible maging remnant low na lamang or low pressure area na lamang o lumabas sa ating Philippine Area of Responsibility. Bukas po yan ng umaga. At ngayon, nakataas pa rin naman ang wind signal number 1 sa Batanes, northern and western portions ng Babuyan Islands at sa may northwestern portion ng Ilocos Norte. Posible pa rin po yung hindi bababa sa 39 kilometers per hour na mga bugso ng hangin. Kaya't mag-ingat pa rin po yung ating mga kababayan. Samantala, may gale warning pa rin po tayo sa may seaboards ng extreme northern Luzon dahil posible hanggang 7 meters po yung mga pag-alon nating maranasan dyan. Hindi lamang po dahil dito sa Bagyong Salome, pati na rin po sa northeasterly wind flow. At aside po dito sa Bagyong Salome, at ay meron pa rin po tayong binabantayan na intertropical convergence zone o yung pagsasalubong ng hangin galing sa northern at southern hemisphere na nagdadala ng mga kaulapan at mga maulang panahon sa malaking bahagi ng Mindanao, pati sa may Negros Island region at Palawan, kaya posible yung mga flash floods at landslides. Mag-ingat po yung ating mga kababayan dahil ito pong ITCZ ay magpapatuloy po yung epekto sa mga susunod na mga araw. Sa Metro Manila naman at nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan naman yung maaliwalas na panahon, mainit at maalinsangan. Maaari po tayo makaranas ng thunderstorms pagdating naman po ng hapon o gabi. At yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Lian Loreto. Ma'am Lian, kailan po natin pwedeng sabihin na malapit nang magsimula itong amihan season sa bansa? Well, sa ngayon, hinihintay na lamang po natin na makarecord po tayo ng generally northeasterly wind flow sa malaking bahagi po ng mga stasyon natin dito sa Luzon. Sa ngayon, although established na po yung ating high pressure area dito sa may mainland China, kailangan po kasi na makita muna natin sa ating mga istasyon yung hangin na nanggagaling sa northeast bago po natin ideklara yung pagsisimula ng amihan. Ngunit sa ating nakikita ngayon ay malapit na nga po yung pagsisimula nitong amihan. Ma'am, ito bang si Salome ay ang huling bagyo ngayong Oktubre? At sa pagpasok po ng amihan, may inaasahan po bang o ilan po ba yung inaasahang bagyo na papasok pa siguro hanggang pagtatapos po ng taon? Well, hindi natin inaalis yung tsansa na magkaroon pa rin po tayo ng bagyo before po matapos ang Oktubre at inaasahan natin 2 hanggang 5 bagyo pa yung ating yung mabubuo po malapit sa ating Philippine Area of Responsibility hanggang katapusan po ng ating taon. So 2 to 5 pa po na bagyo yung ating aasahan. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Ma'am Lian Loreto, weather specialist ng Pag-asa.